23 hanggang 35. Tapos na natin yung chapter 23 ng Acts. At ganito po ang nasusulat. Then he called 2 of the centurions and said, "Get ready 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearsmen to go as far as Caesarea at the 3rd hour of the night. Also provide mount for Paul to ride and bring him safely to Felix the governor." And he wrote a letter to this effect. Claudius Lysias to his Excellency Governor Felix, greeting. This man was seized by the Jew and was about to be killed by them. Then I came upon them with the soldiers and rescued him, having learned that he was a Roman citizen. And desiring to know the charge for which they were accusing him, I brought him down to their council. I found that he was being accused about question of the law, but charged with nothing deserving death or imprisonment. And when it was disclosed to me that there would be a plot against the man, I sent him to you at once, ordering this accuser also to state before you that they have against him. So the soldiers, according to their instruction, took Paul and brought him by night to Antipatris. And on the next day, they returned to the barracks, letting the horseman go on with him. When they had come to Caesarea and delivered the letter to the governor, they presented Paul also before him. On reading the letter, he asked what province he was from. When he learned that he was from Sicilia, he said, "I will give you a hearing when your accusers arrive." And he commanded him to be guarded in Herod's praetorium. Let's pray. Heavenly Father, tuloy po muli ng puri at pasalamat. For this moment, God, hindi kami makakalimutan ng mga salita. Bilangin namin ng Diyos ang patuloy na pamumuhay ng Diyos. Pag makita namin, O God, ang iyong nais para sa amin, O God. Kita namin, O Lord, ang iyong providential care and protection sa bila ng aming mga sitwasyon sa buhay, O God, at nandun yung comfort, yung kagalakan, yung patuloy, katanong namin, making all things work together for good, those who love you, those who are called according to your purpose. We need to do everything, O God. Praise you and thank you. Serve in Jesus' name. Amen. Dahil po ay makakaulit na So tayo po ay magpapatuloy dun sa ating pag-aaral dun sa huling bahagi ng Acts chapter 23. At ilang chapter na lang ay matatapos na natin yung Acts God's Beginning. So tayo ay sama-sama. So nakita natin yung providensya ng Panginoon, yung kanyang providence care of His people last Sunday. No? At itong karugtong niya ay parang gano'n din ang tema. At gano'n na ngayon ay providential protection. Kay Paul, no, dalhin siya patungong Rome, patungong sa Rome. Nakita natin sa nung nakaraan, yung providence ng Panginoon ay hindi natin masusumpungan sa
literally sa plot, no, but kikita natin kung paano ito gumagalaw yung Diyos sa kanyang mga kanyang bayan o kanyang people. No? Amen. At sabi ko nga, ay makita natin ito sa Book of Esther. No? Kaya kung pagkatapos ng last Sunday sermon, ay excited kayo makita yung providence ng Panginoon, ay nagbasa kayo ng Book of Esther. At yan ay bahagi ng ating scripture reading kanina, ay bahagi lang ng Book of Esther kung paano nire-reverse ng Panginoon yung mga pangyayari. Nakita natin doon yung si Haman, no, ay nagbalak siya na i-hang itong si Mordecai at kaya kumuha siya ng gallows. Yan ay advice ng kanyang asawa. No? At patungo siya doon sa king, no? At yung kanyang balak ay isasagawa, sasabihin sa king, para pag inaprobahan ng king, so ihahang na itong si Mordecai. But nakita natin yung providensya ng Panginoon, hindi siya nakatulog. At nagbasa siya ng book. At nabasa niya yung part na kung saan nandun yung istorya nitong si Mordecai. Ako na lang magpakwento. So, ayun, nabasa niya. Sabi niya, may ginawa siya ng kabutihan. No? Pero walang reward ang nangyari. At pagkatapos, tinanong, no, kung anong yung reward. Nabanggit daw, hindi lang mga servant niya. Tapos sabi niya, nandyan si Mordecai. Tapos papasukin mo, tinanong si Mordecai. Sinabi ni Mordecai sa kanyang sabi ni Haman sa kanyang sarili, ako na to. Ako yung honor of the king. So kung siya ang honor of the king, ang gusto nang mangyari sa kanya yung pinakamaganda. Di ba? Kaya sinabihan siya ng king kung ano yung dapat gawin para ma-honor yung nice honor ng king. So isip niya yung kanyang sarili. So hindi niya ganun, istorya. No? Parada, susuotan ng robe, no? At pagkatapos, sige, sabi niya, gawin mo kay Mordecai. Yung plano na siya. Imbes na siya paparangalan at may hang niya si Mordecai, nabaligtad ang pangyayari. At siya ang hinang doon sa kanyang ginawa. At hindi lang yun, yung makita natin doon sa Book of Esther. No? Sabi nga, God's providence operates as a hidden hand. No? Even though God is never explicitly mentioned doon sa Esther, sa mga text, no? It's weaved together a series of improbable, ironic reversal and perfect timing to demonstrate His sovereign control over human events to protect His people. At makita natin din doon yung pagpili kay Esther. Out of the woman in the Persian Empire, itong Jewish orphan was chosen to be a queen. At pagkatapos nakita nga natin yung assassination na gagawin kay Mordecai ay na-reverse. Yung sleep night ng king, nakita natin doon, yung scripture reading kanina, nakita natin yung pagkilos ng Diyos sa mga ganitong pangyayari na hindi, even sometimes, yung wicked man ay hindi niya alam na ginagampanan niya yung nais yung ma-fulfill yung purpose ng Diyos. At makikita natin sa ang katotohanan ito sa Old Testament. At dito sa maliit na club ng Esther ay nilahad yung ilang magandang kasaysayan sa bayan ng Diyos, sa mga Hudyo.
nandun yung pagkilos niya, yung kanyang providensya ay makikita dito sa book. Kaya ginamit ni Pablo yung kanyang talino at pinapunta niya ang binata, yung kanyang pamangkin, yung nakaraan nating pag-aaral. No? Sabi mo nga, kung si Paul, alam ni Paul na siya ay makakarating sa Roma. Dahil yon ang sinabi ng Panginoon. Kung paano siya nag-witness sa Jerusalem, ganoon din siya mag-witness sa Roma. So dumating yung kanyang pamangkin at binalita yung plot against him. No? Hindi niya sinabing, don't worry. Walang mangyayari sapagkat sabi ng Panginoon, makakalat niya ako sa Roma. So, kalma ka lang dyan, wala kang gagawin, maghintay. Hindi ginawa, yung Apostle Paul lang. No? Kaya pinapunta niya yung kanyang pamangkin doon sa higher officer. At itong higher officer, so hindi binalang bahala yung ibabalita. Ikaw ay isang mataas na opisyal, then yung mga kilala itong bata, tapos dating sa'yo may ibabalita ang importante, marahil ay ano na yung makapasira lang sa oras ko. Diba? Marahil yung sasabihin niyan ay wala namang kwenta. But hindi. Sabi, inawakan niya sa kamay. Pumunta sila sa may sikretong lugar para bang alam niya na yung sasabihin niya ay kailangan walang makarinig. No? Parang sikreto. At ganoon nga yung sinabi niya yung plot against Paul. At pagkatapos sinabihan siya nung ay ranking officer na huwag ipagsabi kanino man yung kanina pinag-usapan. So dito, nakita nitong kapitan na napaka-halaga ng kanyang bihag. Yung kanyang bihag is a very important person. Kaya tinawag niya yung kanyang dalawang centurion at sinabi, handa ninyo ang 200 kawal at 70 mga babae. Tapos 200 yung foot soldier. So in total ay 470 yung magbabantay dito sa isang Kristiyano mga 470 mga soldier, no? Babantayan ng itong isang Kristiyano mga for his safety. Nakita ng Diyos na siya ay pangalagaan. Kailangan ba niya ng mga sundalo? Kailangan ba ng mga sundalo si Apostle Paul? Alam natin na siya ay dakilang lingkod ng Panginoon. Para wala siyang para sa kanya. So, iingatan siya sigurado ng Panginoon. Kailangan ba niya yung mga sundalo? Hindi marahil. Maaring ang Diyos ay magpadala ng buong mga anghel para protektahan itong si Apostle Paul. Ngunit hindi ginawa ito ng Diyos. Hindi siya gumawa ng himala kung hindi kinakailangan. So, nakala ng pinuno ng mga kawal na magandang pagkakataon yun upang makuha ang loob ng gobernador ng Caesarea. Kaya sumulat siya ng liham na may halong katotohanan at kasinungalingan. Mix
na truth at mga false na bahayag. Sinabi niya, mula kay Claudius Lysias para sa kanyang kadakilang Gobernador Felix, pagbati. Ang kanyang liham, tingnan. Ang taong ito ay hinuli ng mga Hudyo at muntik na nilang patayin nang dumating ako kasama ng mga kawal at iligtas siya. So, ito po yung kanyang sinulat. Ngunit tingnan natin sa susunod na mga talata ng kanyang liham. Matapos malaman na siya ay isang mamamayang Romano, false. Kasi hindi naman niya alam na Romano itong si Paul, no? Wala siyang kaalam-alam patungkol kay Apostle Paul. Ang akala pa nga niya, siya ay isang Ehipto. Sinabi niya yon kay Paulo, wika niya, hindi ba ikaw ang Ehipsyong nagpasimula ng pag-alsa kamakailan at nagdala sa 4,000 lalaki kabilang sa mga nag-akasasin. Kung babasahin natin, balikan doon sa verse 38 ng chapter 21. At noong malapit na nilang pagupitin si Paul, at sinabi ni Paul, aayon ba sa batas na hagupitin ninyo ang isang taong Romano na hindi pa nakahatulan? Verse 25 ng chapter 22. Doon lumapit ang pinuno ng mga kawal upang sumaklolo at magtanong, isa ka bang Romano? At sumagot si Pablo, oo. 27, verse 27 ng chapter 22. So mahirap ang kalagayan noon ni Claudius Lysias sapagkat kung tumama ang hagupit sa likod ni Pablo na isang Romano ay makakarating ang balita sa gobernador. Siya mismo ay aresto dahil sa paglaba sa batas ng impyerno. Pag nahagutit si Paul, tapos nakarating sa gobernador, so siya ay mananagot. Kaya naman, nais niya palabasin ng kanyang sigasig para sa pamahalang Romano ang nagbudyok sa kanya upang iligtas ang buhay nitong si Apostol Paul. Maaring tawagin ito ng ilan na isang white lie. White lie. Ngunit bawat white lie o mga puting kasinungalingan ay may tuturing na ganap na black lie o maitim na kasinungalingan sa Diyos. Yung white lie sa atin ay black lie sa Diyos. At ang lahat ng kasinungalingan ay magkakaroon ng bahagi sa lawa at nagliliyaw na apoy at pasupre sa sulat sa Revelation. Sa paningin ng Diyos, ang lahat ng kasinungalingan ay kasinungalingan. At nagpatuloy si Claudius, sabi sa verse 20-30, and desiring to know the charge for which they were accusing him, I brought him down to the council. It's a quite true story. Whom I perceived to be accused of question of their law, but to have nothing laid to this charge worthy of death or of ban. And when it was told me how the Jews laid wait for the man, I said straight to thee, gave commandment to his accuser, also said before thee, that what they had against him, ganun yung sulat ni Claudius Lysias para sa gobernador. And so the soldier went on with Paul, taking him away at once to be sure that the conspirator did not hurt
him. He took him by night as far as Antipatris, and then on the following day, the infantry returned, but the cavalrymen went on to Caesarea, which was the seat of Rome government for that district. Delivered the epistle to the governor, and the governor read the letter. He asked what province he was, and he understood that he was of Sicilia, Tarsus, yun ay city of Sicilia, yun yung pinanganak si Apostle Paul. Sabi niya, I will hear thee, said when thy accuser are also come. So now Paul is in the hands of the Roman government, in prison at Caesarea, waiting his accuser to come down from Jerusalem and plead against him. He commanded him to keep in Herod's judgment hall. Yun po yung verse 35. At tapos na po yung pasahin. No? Ngayon, pasinin natin yung kalagayan ni Pablo. Nagtungo siya sa Jerusalem dahil lagi siyang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kababayang Hudyo. Bagamat hindi nila siya nauunawaan, ay umaasa siyang gagamitin siya ng Diyos upang maipalam sa kanila ang tungkol sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Sa halip, tinanggihan nila ang kanyang mensahe at nais siyang ipapatay. Ngayon, naratnan niya ang kanyang sarili sa bilanggo ang Roma, una sa Jerusalem at pagkatapos sa Caesarea. Babasa din natin sa mga susunod na ulat na mula roon ay kinadala siya sa Roma sa pamamagitan by land and by sa sea, no? Sa dagat, habang nananatili siya ng bilanggo. Hindi na papasapasahan siya, pinaglipat-lipat, parang yung sa ating Panginoon Kristo. No? Sabi yung kay Herodes, sabi yung kay Pilato, no? Palipat-lipat siya. So, parang yan yung situation ni Apostle Paul at ng ating Panginoon Kristo. No? Naalala natin sumulat siya noon sa iglesia sa Roma, nagpapahayag ng hangaring dalawin sila. No? Kalakip ang pakiusap na ipanalangin sila maging matagumpay ang kanyang paglalakbay. Sa wakas, ay naabot niya ang kanyang layunin. Ngunit dumating siya sa Roma, mga apostles. Came to Rome on chain. Sa lahat ng ito, ang Diyos ang siyang nagtatakdal ay kilos ayon sa kanyang kalooban. Isang kahangahangang bagay ang maunawaan sa kabila ng ating mga pagkakamali, mga pagkukulang, tayo ay may mapagpalang Ama ang nasa langit na gumagawa ng paraan upang lahat ng bagay ay magbunga. Isulat ni Pablo sa Roma 8:20 that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Iyak na ang karanasang ito ay mapagpalang pag-iingat at paggabay ng Diyos ay dapat maghatid ng kapanatagan sa mga nababagabag ng puso ng marami sa atin. Yung comfort, gabi ng comfort, yung mga pangyayari ito, si Apostle Paul sa atin na mga nagbabagabag ng ating mga puso. Marahil ibatid natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang sa buhay o napagtatanto natin naligaw tayo sa landas dahil sa ating kamangmangan at kawalan ng malawak na pananaw. Sa mga ganitong pagkakataon, likas sa atin ang isiping hindi na tayo
makaasa ng pagmamahal na pagkalinga ng Diyos. O wala na ang ating karapatan sa kanyang pagmamalasakit bilang anak. Ngunit hindi ganun katotohanan. Mahal pa rin niya tayo. At lagi siyang handang kumilos para sa atin upang kapag pinagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Gagamitin pa niya maging ang ating mga pagkukulang o pagkakamali para sa ating kabubuti at para sa Kanyang kalalakihan. Di siyang nagmamalasakit sa atin sa mga sandaling tila puro kadiliman at kalituhan ang nasa paligid. Huwag natin pagdudahan ang kanyang pag-ibig dahil lamang sa mga napakaraming suliranin at kalituhan ang ating nararanasan. Tularan natin ang pagtitiwala ng may pananampalataya at sabihin tulad ni Isaiah, ako ay nagtitiwala at hindi matatakot. Tulad ni David, sa oras na ako ay matakot, ako ay magtitiwala sa iyo. Nagbigay siya ng pangakong kailan man ay hindi mabibigo. Sabi niya, hindi kita iiwan ni pagbabayaran. Kaya naman, lagi natin tandaan na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagkukulang, isang pag-ibig na hindi nagbabago, na namang pagkakamali natin at sinasakatuparan niya ang lahat ng bagay ayon sa pasya ng kanyang sarili. Huwag na laging sinaalang-alang ang ating ikabubuti. Kita natin doon sa verse 23. Nagpakilos ang mga Romano ng 470 kawan upang protektahan si Apostle Paul at dalhin siya kay Felix sa Caesarea. At ito ay isang maliit na book, 470 para dun sa 40, more than 40 na nagtetreat ang kanyang buhay. No? Ito sa mga panatiko na nangangahas, sumalakay, no? Pumatay. Patayin itong si Apostle Paul. Sino ang nagpakilos sa ukmong ito? Si Claudius Lysias ba? O ang Diyos? Ang Diyos ang kumilos sa pamagitan ni Claudius Lysias. Same thing, sabi ko nga, yung mga na-meet ko para makapagbigay ng word, ay kinilos ko lang sila ng Panginoon. Amen. Ang pinaka-kahanga-hanga ay ang paraan ng pagtanggap at paniniwala ni Claudius Lysias sa ulat ng binatilyo. No? I-accept yung sinabi ng pamangkin nitong si Paul, no? At ang kanyang agarang pagkilos, hindi niya dinilay yung pag-action. Mari sana niyang beltahan ang ulat, ngunit hindi niya ito ginawa. Ang lahat ng ito ay tila isang aksidente kung ating titingnan, o kaya kataonan sa kamay ng Diyos ay walang aksidente. Bakit labis na sumasalungat ang mga tao sa banal na pagtatakda ng Diyos? Ayaw nilang maniwala na kontrolado ng Diyos ang lahat dahil tila nagbumukhang taon-taon lamang ang tao. O kaya naman ay hindi nila mapagtugma ang pag-ibig ng Diyos sa isang planong
pinapapalooban ng pagkarusa at pagkakasakit. Hindi nila ma-reconcile yung pag-ibig ng Diyos doon sa mga nararanasan nilang mga pagkarusa at hindi ba ang pagmamahal ng Diyos. Padadanasin ka ng mga paghihirap, ng mga sakit. Ito ba yung Diyos na magmahal? Sa kanilang sariling pamantayan ng pangangatwiran na akala ng tao ay hindi ito magtarungan. Ngunit ang ating mga pagpipilian, dalawa lamang ang mga ito. Maliban sa nagaganap ang lahat ng bagay na hindi sinasariya at ang tao ay salalay lang sa tiyamba o pagdana. Nabanggit natin yung nakaraan, yung mundo nito ay salalay lang sa tiyamba o good luck o delikado at takot. Hindi kaya naman ay may plano ang Diyos at ang lahat ng mga bagay na nagaganap para sa kanyang kalulatian, para sa ikabubuti ng kanyang mahihirang, at para sa pagbabalik ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Ang pagkaalam na may plano ang Diyos at sinasapatuparan niya ito ay panagbibigay ng tiwala, ng katiyakan, at ng kapanatagan sa ating mga mananampalataya ng ating Kristo. Sapagkat nadarama niyang siya ay taong may takdang tadhana. Aminin natin ang pagtadhana o providensya ng Diyos ang isang nagpapabago ng takbo ng kasaysayan. Ihanda rin ng Diyos si Pablo sa pamagitan ng pagpapagawa kay Claudius Lysias ng isang liham na nagpapawalang sala sa kanya. Sabihin nila, wala kaming makita na masintensya na siya ng pagkain o imprisonment. Ang simpleng liham nito ay nagpas ng daan upang makaharap si Pablo. Ni Pablo ang Romanong gobernador na si Felix. Dahil sumulat itong si Claudius, itong may Felix, pinanagiging upang may harap itong si Pablo sa gobernador na si Felix. Hindi itong ipinapakita ang soberenong kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng hindi mga mananampalataya, hindi mga Kristiyano, ng mga Romano na sundalo na nagprotekta kay Apostle Paul patungong Caesarea, may harap kay Gobernador Felix ay hindi mga Kristiyano, hindi mga mananampalataya. No? Ginamit sila ng Diyos upang tuparin ang kanyang kalooban nang hindi man lamang nila namamalayan na ginagamit sila sa anumang paraan. Ang Diyos ay kumikilos lamang sa pamamagitan ng mga moral na reaksyon at damdamin ng taong sangkot. Ganun pa man. Sabi ng banal, patnubay ng Diyos ay may plano at isasagawa ngunit sa likod ng plano nito. Isang natalinong, sobereno at pagmamahal ng Diyos magamit ng paraan upang may kasto ay sa katuparan ang kanyang mga layo. Gamat ang Diyos ang unang sanggip, gumagamit din siya ng ibang means tulad ng panalangin, ang mga responsibilidad at mga desisyon, pagpapatotoo at maraming pang iba. Amen. Ang mga pangalawang or second means na ginagamit ng Diyos nito ay kasama tayo
bahagi tayo upang magkampanan, upang matupad yung kanyang layunin. So natuklasan ni Apostle Paul sa pamamagitan ng pamumuhay, natuklasan niya sa pamamagitan ng paglilingkod at pagsunod kay Jesus na ang Panginoon ay isang kalasag para sa kanyang mga awa. The shield of his soldier. Ang mga nakakakilala na naglilingkod at sumusunod sa Panginoon ay tatanggap ng banal na proteksyon mula sa Kanya. Hanggat hindi pa tapos ang layunin ng Diyos sa ating at hindi pa niya tayo tinatawag pauwi. Gusto niya ba yan? Natawagin tayo ng Panginoon. Walang sino mang kaaway ang makagagapi o makapipinsala sa bayan ng Diyos. No? Sinulat ni David Jeremiah, sabi niya, bagamat tila nasa bingit ng panganib si Pablo, sa bawat sandali, sa katotohanan ay hindi siya kailanman nanganganib. Nasa bingit siya ng panganib, pero hindi siya nanganganib. At ganyan din tayo. Dahil sa katapatan ng Diyos, kung nasaan ang Diyos, naroon ang pinakaligtas na lugar sa mundo. So inilahad ni Lucas ang pagkilos ng Diyos upang protektahan ang kanyang lingkod sa pamamagitan ng paggamit sa mga Romano upang iligtas siya mula sa plot o balak nitong mga Hudyo na naglalayong pumatay sa kanya. Bikilos ang Diyos para sa kanyang bayan upang matiyak o sa kanyang mga lingkod kanilang gawain at patutuo, magbibigay walhati sa kanyang pangalan. Taglay ang kaalamang ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa kanyang kalwalhatian. Nagtitiwala ka ba sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok na iyong pinagdadaanan? Umaasa ka ba sa Diyos na nakikilos at magsasanggalang sa iyo laban sa mga pag-atake ng kaaway? Nagbibigay ka ba? Nagbibigay ang bahaging ito ng kasulatan. Ito ang ating pinag-aaralan ng mga pananaw tungkol sa pagkilos ng Diyos sa pagprotekta ng kanyang lingkod. At makita natin ang mga hindi inaasang paraan ng Diyos. Bagaw ang Diyos sa mga paraang hindi inaasahan at kahanga-hanga. Maaari sanang gumamit ang Diyos ng kahit alin sa mga napakaraming pamaraan upang dalhin si Pablo sa Cesarea. He can do any ways ng anumang pamamaraan galing ng Diyos para makatungo siya sa Cesarea. Ngunit hindi niya pinili, hindi ginamit niya ito mga hukbong Romano. Ang mga pamamaraan ng Diyos ay hindi katulad ng sa ating pamamaraan. Pag tayo ay nainip, pinakapaghintay, then sabi nga ni Frank Sinatra, I do it my way. I did it my way. Nakakantahin. Ang ating mga pamamaraan ay limitado, ang sa Diyos ay hindi. No? Huwag limitahin ang Diyos sa pamamagitan ng paghiling na gawin niya ang mga bagay na ayon sa ating sariling pamamaraan. Minsan nililimit natin yung Diyos. No? Ang nais natin gawin niya yung
nais natin sa ating mga pamamaraan. Huwag daw natin ipilit ang Diyos. Hayaan mo mamangha ka sa walang hanggang kapangyarihan at malikhaing mga plano ng Diyos. Verse 24, Zebulun also provide mounts for Paul to ride and bring him safely to Felix the governor. Mayroon bang ibang mangangaral na nagkaroon ng ganitong uri ng pag-alalay? Kagaya ni Apostle Paul, 470 ng kawan. Narito ang 470 sundalo, Romano, armado, habang nakasakay si Pablo sa kabayo sa gitna nila. Kailangan pa rin sa panahon natin ng mga mangangaral ng proteksyon. Kailangan nilang mapalibutan ng mga panalangin natin. Yung mga mangangaral ng Diyos ng pagmamahal, ng pagtutulungan ng kanilang kawan. Kung yung mga lingkod ng Diyos ay tunay, pangalagaan natin sila ng mabuti. At ang kanyang pangalan, ibigay sa kanya ang lahat ng proteksyon kailangan nila. At sa gayon, ay tulungan siyang magawa ang mas dakilang gawain para sa kanila. They need protection. Kaya si Apostle Paul, even siya ay dakilang mangaral, ay hiling ng panalangin sa kanyang governor. So si Felix, ang governor na pinagdalhan kay Pablo, 5 taon na siyang namumuno sa Judea. At 2 taon naman bago iyon ay nakatalaga siya sa Samaria. May natitira pa siyang 2 taon bago siya matapos sa kanyang tungkulin. Nagsimula siya sa buhay bilang isang alipin. Felix, ang kanyang kapatid na si Palas ay paborito ni Nero. Kaya dahil sa influensya ni Palas, umangat ang kanyang katayuan mula sa pagiging alipin, pinalaya, tapos siya ay naging gobernador. At nagpatuloy yung verse 25, sabi, and he wrote a letter to his capital. Ipinadala ni Claudius Lysias ang ihang ito upang maunawaan ng gobernador na Romano ang pinagmulan ng pangyayari. Sa katunayan, kinailangan noon na maglapit ng liham na nagpapaliwanag sa isang opisyal na Romano kapag magpapadala siya ng bilanggo sa kanyang kataas-taasan. Hindi lamang sa isasend. Kailangan mo magpadala ka ng liham at i-explain mo kung anong kailan bakit mo siya pinapadala sa kanya. Malinaw na sumulat itong si Claudius Lysias upang magmukha siyang napakahusay sa paningin ng gobernador. Hindi siya naging tapat sa paglalahad ng katotohanan. Nahiwatig niya, niligtas niya si Pablo dahil nalaman niya isa siyang mamamayang Romano. Hindi wala siyang alam ng ganon. At only nung siya ay tinanong itong si Paul. Ngunit sa katunayan, tulad ng alam natin sa ating mga pag-aaral, niligtas niya si Pablo dahil nasa panganib siya. At nalaman lamang niya mamaya
pala ito noong muntik na niya itong nakapigil. At dati huli ng labag sa batas. Hindi niya isinama yung iba pang detalye dun sa kanyang bihan. Nagbigay si Claudius Lysias ng medyo tumpak na buod ng mga pangyayari matong sa kanyang desisyong ipinadala sa Pablo sa Caesarea. Sadyang pinalabis ni Lysias ng itang detalye upang magmahasya salamat sa kanyang isinulat na lamang niya ang pagiging Romano ni Pablo matapos niya ito minigtas. Hindi niya pinanghit ng sadya ang kanyang utos na hapitin sa Pablo sa kanyang malingatala na ito ay isang Egypto. So nabanggit din, ang liham na ito ay may tuturing halos isang pahayag na magpapawalang sala sa anumang nabanggit na paratang laban sa apostol. Malinaw na nagsasaad na pahayag ng commander ng garrison batay sa kanyang pagsusuri. Walang ginawa si Pablo na karapat-dapat na parusahan ng kamatayan o maging sa pagkakulong. Ngayon, inianda niya yung daan upang umarap si Pablo sa gobernador. Ito ay patunay ng kahangahangang kamay ng Diyos. Mikilos sa pamagitan ng mga hindi man o hindi mga Kristiyano. O sino man pa man upang tuparin ang kanyang kalooban at layunin. So nagbalik na itong mga sundalo ayon sa kanilang instruction at yung mga ngabayo ay nagpatuloy at idinala si Apostle Paul sa Antipatris. Napakaigpit ng mga hakbang sa seguridad dito kay Apostle Paul dahil base dun sa ulat ng pamangkin ni Paul, siya ay tatambangan. At yung lugar na papunta Jerusalem o Caesarea ay isang mapanganib daw na lugar yun. Kaya gano'n na lamang yung tindi ng seguridad kay Apostle Paul. Isang gabi ang ginugol ni Pablo kasama ng Jesus. Kita natin dun sa verse 11 ng parehong chapter 23. Ngayon, binabantayan na siya ng mga kawal na Romano. Sa tingin ba natin, sa tingin ba rin natin, may kinababahala ba si Apostle Paul sa sandaling ito? Ano ba yung feeling ni Apostle Paul nung sa sandaling niya na itatransport siya from municipality jail papuntang Muntinlupa? Ano yung feeling? At siya ay nakarating ng safe sa Antipatris. No? Pero ang Antipatris ay tinatag ni Herodes na dakila ang Antipatris bilang pagpupugay sa kanyang ama na si Antipater. Naglagay ang mga Romano ng isang kolonya roon, kaya ito ay naging angkop at ligtas na lugar para huminto at magpalipas ng gabi yung mga sundalong Romano doon sa Antipatris. Hindi na matukoy
ang eksaktong lokasyon ng bayang ito ay tuturing daw itong mahirap na paglalakbay dahil kinailangan nilang takin ang distansya mga 40 milya sa gitna ng kadiliman. 40 miles lumagdi yung kanilang nilalakbay. At tatandaan daw natin ng ilan sa kanila ay mga sundalong naglalakad. Lalakad ka ng 40 miles, hanggang 2 kilometer na jogging, sumasakit yung ba namin. Kami sumama sa 5 kilometer. 40 miles. Kaya nilang lakaran. No? Kaya ay mahirap yung kanilang pagbabantay, yung kanilang protection dito kay Apostle Paul. At ngunit kinabukasan, matapos iwanan ng mga kawal na nakasakay sa kabayo upang magpatuloy sa paglalakbay kasama ni Apostle Paul, no, bumalik sa kampo, malinaw nung papapasya, no, yung mga 200 na sundalo umalis, nagpatuloy yung 70, no, na kasama ni Apostle Paul habang sila ay naglalakbay ng 20 hanggang 25 milya ng kabayo upang siya ay dalhin kay Felix at sila ay nakarating ng umaga na dahil sila ay umalis ng gabi. Umaga na sila nakarating. At makita natin na may nakatagong kalasagang Diyos sa paligid ng kanyang hidden shield para sa kanyang mga lingkod. Ginamit niya ang physical na presensya ng mga sundalong Romano upang dalhin si Pablo sa Cesarea. Patungo noon si Pablo sa Roma kapag dinadala tayo ng Diyos sa lugar na nais niya ikalagyan natin. Madalas itong nangyayari sa magitan ng mahirap na panahon. Kapag gusto tayong dalhin ng Diyos dun sa lugar na nais niya para sa atin, madalas daw mahirap yung daranasan. Parang training. No? Hindi iniisip natin na smooth ang paglakbay. May mga obstruction on the way, may mga position, but ang tiyak natin, nakakarating tayo doon sa lugar na saan niya tayo. Gaya ng mga apostol, sinabi ng Panginoon, we will go to the other town. Dumaan sila sa dagat, alon ng kanilang nilakbay, dinanas. Hindi niya sinabing smooth yung kanilang paglalakbay. Ang sinabi niya, makakarating tayo on the opposite side of the river. Nagpahayag din ang ating Panginoon Kristo ng mga pangyayaring tulad nito nang sabihan niya yung kanyang mga alagad, pag-ingat kayo sapagkat dadalhin kayo sa mga hukuman, hahagupitin kayo sa mga sinagoga, at tatayo kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari alang-alang sa akin bilang patutuko sa kanila. Marcos 13:9. Malinaw na maaaring litisin ang isang kaso sa lalawigan na nasasaktan o sa lalawigan kung saan naganap ang kanyang sinasabing krimen. Sa atin, kung taga saan ka, doon ka padadala para doon litisin yung kaso mo. At ganun dapat yung gagawin ni Paul. No? But dito, no, ayaw ni Felix na galitin ang mga Hudyo sa pamagitan ng pagpilit sa kanila ay lahat ang kanilang reklamo laban kay Pablo ng taga Tarsus.
kanyang bayang sinilangan. Isa lamang ang naging desisyon ni Felix, ang dinggin ang kaso. Ganun pa man, kinakailangan niyang naroon ang mga saksi laban kay Puso. Hindi ka din ng kaso unless wala yung mga nagre-reklamo. May dalawang uri daw ng lalawigan sa Imperyo Roma. Yung nasa ilalim ng kontrol ng mga Senate of Rome at yung mga direktang nag-uulan sa Emperador. Nalaman niyang si Pablo ay nagmula sa Sicilia, sa lugar na tulad ng Judea, ay nasa direktang kontrol at pananagutan ng Emperador mismo. Sa gayon, ihanda ang mga hakbang habang kumikilos ng Diyos sa likod ng mga pangyayari upang ihanda ang lahat. So, dinilay ni Felix dahil hinihintay niya yung mga nag-aakusa, yung mag-case sa kanya, at on that time, naghahanda ang Diyos sa kanyang mga gagawin na pamamaraan. Ito ang kanyang mga ginagawa. Kanyang ginagamit upang pangasiwaan ang kasaysayan ng tao na hindi natin minsan maunawaan ba't nangyayari yung mga bagay. At pag dumating na yung result, saka mo palang malala, kaya pala nangyayari. Maaaring hindi halata ang pagkikialam ng Diyos, ngunit ang lahat ng mga pangyayari ito ay nagaganap ayon sa kanyang utos at nagsasakatuparan sa kanyang mga layunin. So mula sa kampo militar sa Jerusalem, nagtungo si Paul sa palasyo nasa Caesarea. Nandun siya sa kampo militar sa Jerusalem. At ngayon, nandun siya sa Herod's Praetorium. Kumikilos ang Diyos upang pangalagaan ang kanyang tapat na lingkod. Ang Diyos ay nagsilbing kalasan para sa kanya. At napaisip ako, nasaan na yung mga nagkapangka kay Apostle Paul? Yung mga galing ng Asia Minor at itong mga 40 ay nagtangka na nagpanata pa. No? Nagpanata pa sila. Nasaan na yung mga ito? No? Tandaan natin na nangako silang hindi sila kakain at iinom hanggat hindi nila mapatay si Pablo. So, kinabukasan, malamang nagsimula na silang makaramdam ng gutom at uhaw because hindi nila nagawa yung dapat nilang gawin kay Apostle Paul. Sabi nila, hindi sila kakain, hindi inom hanggat hindi nila na mapatay. Naka-escape na si Paul sa kanila. Nakarating na siya ng Rome. So, nasa na sila? Nagutom sila samantalang buhay na buhay pa si Apostle Paul. Pinapakita nito na ang kahangalan ng mga panatikong sigasig sa reliyon at hindi nagmula sa Diyos. Bago nila ang mga bagay-bagay habang tumatagal. Ngayon, ano na ba ang ginagawa ni Pablo na naging sanhi ng katulungan? Pinangaral niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya sa isang reliyosong lumilabis na nagpapahalaga sa mga gawa. Dahil kung nagtagal-tagal pa
yung paglilitis kay Paul, ay matay na itong mga workmen dahil yun ang kanilang panata. Kung sila ay totoo doon sa kanilang panata, so hindi talaga sila kakain at mamamatay sila sa gutom. Ang mapagkalingang pag-iingat ng Diyos sa kanyang lingkod ay nagpapatunay ng kanyang katapatan. Batay sa bahagi ng kanyang mga karanasan, itong si Apostle Paul na ipahayag ni Pablo sa taga mga Corinto, ang Diyos ay tapat. Naganap ang unang hakbang tungo rito noong araw na sumunod sa pangako ng Diyos na dalhin si Pablo sa Roma. Nakita niya ang kanyang pagmamasakit kay Pablo sa pamamagitan ng paglalaan sa bisa ng kanyang supremo kapangyarihan. Nang ligtas at komportableng paglalakbay, masakay ka ng samaw, kapaligid ka ng lalo, parang ikaw yung presidente ng isang lugar. Nahirap kang i-assassin. So, naranasan ni Pablo ang katotohanan pinahayag ni Apostle Pedro. Doon sa 1 Peter 5, verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin sapagkat siya ay nagmamalasakit. Maraming pagkakataon sa buhay ng mga bagay-bagay o wala sa ating kontrol. Kailangan na lamang natin ipagkatiwala sa Kanya. Mainam na kalagayan ito dahil dapat naman talaga tayo lagi magtiwala sa Kanya. Makita natin sa buhay ni Pablo kung paano pinangasiwaan ng Diyos ang kasaysayan. Maaaring tila walang kinalaman ng Diyos sa mga pangyayari, ngunit ang lahat ng mga pangyayari ay naganap ayon sa kanyang utos o baka pa rin ang kanyang layunin. Malaking bahagi ng kasaysayan ay bunga ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na sa ating tingin ay natural lamang. Hindi nahihirapan ng Diyos sa pangasiwaan ng kasaysayan. Kaya niyang isakatuparan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga pangyayari sa tao, malaki man o mali, nang walang anumang kahirapan. Kahit ang mga matigas ang ulo, lumalaban, rebelting tao, ay ginagamit ng Diyos upang dalhin ang mga tao kung saan niya nais sila at gawin ang nais niyang gawin sa mundo ito. Ganun pa man, kailangan lahat ng ito, nararamdaman at mararamdaman ng tao, malaya siyang pagkikilos. Ito ang misteryo ng kasaysayan. Para sa atin na mga mananampalataya, dapat natin malaman ang Diyos ay may plano na pinagbibilangan kung sino ang pupunta sa langit at kung sino ang pupunta sa impyerno. Gayunpaman sa plano ito, ilalagay ng Diyos ang mga sulong sa na kasi iyak ang pagkatagpo ng plano. Ang mga sekundaryong dahilan na ito ay ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Alam ng Diyos kung saan tutungo ang tao. Sa langit ba o sa impyerno? Pero hindi siya tuligid sa ganun lang. Nagbigay siya ng mga pamamaraan. Yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo, yung pananalangin,
pagpapatotoo, pananampalataya, mga pagsisisi, at pagkilos ng kalooban ng tao patungo sa ating Panginoon sa Kristo. Batay sa kanyang sariling katangian, nangako ang Diyos na ililigtas ang bawat tao nagtitiwala kay Kristo bilang kanyang personal na Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pagpapasya ng kanyang sariling kalooban. Gamitin natin yung mga parang nilaan ng Diyos sa kanyang plano. Pagsisi, mananampalataya, at magkaroon ng pasyang lumapit kay Kristo. Malapit ka kay Kristo, maunawaan mo ang iyong buong kaligtasan ay bahagi ng plano. Tiwala kay Kristo at maunawaan mong mahal ka ng Diyos at mayroon siyang kahangang-hangang plano para sa iyong buhay. Habang binabalikan mo ang mga pangyayari na nakatalak sa kabanatang ito ng gawa, hindi mo maiwasang tumanga sa katapatan ni Apostle Paul sa kanyang pamumuhay. Paul is so faithful sa kanyang tungkulin, sa pagkatawag sa kanya. No? Sabi niya sa gawa, page 24, hindi ko pinahalagahan ang mga bagay na ito. Kung mayroon mang taong lakas loob na sunod kay Kristo, anumang mangyari ay ito na si Apostol Pablo. Hindi naganap si Apostol Pablo ng madaling landas, kundi ng landas na higit na nagbibigay pugay sa Panginoon at magdadala sa mga nawawala tungo sa kaligtasan. Handa pa siyang mabilanggo kung ito ay makatutulong sa kasusulong ng gawain ng ibang magpapahanga rin tayo, no? Sa kangahangang paglalaan ng Diyos sa pag-aalaga sa kanyang lingkod. Doon sa Psalms 34 verse 7, sabi doon, the angel of the Lord encamps around those who fear Him and delivers them. Magtiwala tayo sa Diyos at maging lubos na matapang para sa Ebanghelyo. Ang Panginoon mismo ang magsasanggalang sa atin laban sa anumang panganib. Ang bayan ng Diyos ay maaaring maging matapang ayon sa kalooban ng Diyos, pagkat alam nilang maasahan ang kanilang tagapagligtas at sa katuparan niya ang kanyang sakdal na kalooban. Nag-iisa si Pablo, ngunit hindi siya nag-iisa. Hirap, di ba? Kanina, nasa panganib siya, pero wala siya sa panganib. Ngayon, nag-iisa siya, ngunit hindi siya nag-iisa, sapagkat kasama niya ang kanyang Panginoon at wala siyang dapat na kapaguhan. Paul is alone, but he is not alone. Kasama niya ang kanyang Panginoon. Amen. Ang bayan ng Diyos ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay kanyang mga pag-aari at babantayan niya tayo. Aalagaan, tutustusan at gagamitin. Hindi nangako ang Diyos na magiging maayos at mapayapa ang takbo ng buhay na walang mga alon. Hindi niya tayo pinangakuan ng mga araw na maliwanag at walang mga bagyo. Hindi niya tayo pinangakuan ng madaling landas
at walang mga hadlang. Hindi niya tayo pinangkuhan ng buhay na walang alalahanin at walang sakit-sakit. Nangako ang Diyos na hindi niya tayo kailanman iiwan o pababayaan at gagabayan niya tayo. Nangako ang Diyos na gagawin niyang mabuti ang lahat ng bagay para sa mga nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa Kanya layunin. Kikilos ang Diyos kahit sa gitna ng pagsubok at paghihirap. Bibigyan niya tayo ng lakas upang harapin ang kaaway. Bibigyan niya tayo ng karunungan upang mamuhay ng makadiyos. At bibigyan niya tayo ng katapangan upang ipahayag ang kanyang ebanghelyo. God's providential care and providential protection ay nasa ating ng Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat kami po Diyos sa pamumuno ng inyong mga Espiritu sa aming pag-aaral, tuloy na yung pag-aaral lahat ng mga gawa sa kabanatang 23. Muli nakita namin ng Diyos sa chapter nito ang iyong providential. Kilos ikaw, Diyos, hindi namin nagdaman. Kilos ka, O God, ano man sitwasyon ng aming mga buhay. Paano, O God, protektahan, iningatan si Apostle Paul at dalhin sa lugar nais ko na siya ay naroon. Ay gayon din kami ng mga lingkod. Tawag mo sa amin, O God, nag-expect ka, O God, na kami ay susunod. Ano mang mga alaw ng buhay na ipagdadaanan dahil Panginoon may makakarating sa lugar na pinangako mo sa akin. Maraming salamat po Diyos sa iyong providential care, sa iyong providential protection sa buhay ng iyong mga anak ng iyong mga ito. Salamat Panginoon na ito'y paalala sa amin upang kami ay hindi magabag-ugad sa anumang mga nangyayari sa aming buhay, sa aming paligid. Pagkos patuloy kami magtiwala at ilagay sa iyong mga kamay ang lahat ng iyong mga pasanin na sabi niya Apostol Pedro sapagkat ikaw ay kumakalinga sa akin. Maraming salamat po Diyos at maging sa mga narito wala pang tamang relasyon sa iyo. Pray to God na kilusin po sila ng ibang Espiritu, usap sa kanila ang mga salita at makalapit sila sa point ng God na magsisi bilang ay Panginoon Kristo, bilang Panginoon at Pagkikas. Maranasan din nila, Panginoon, paano nararanas mo sa iyong mga anak na niligtas na. At sama-sama kami, Panginoon, sa iyong piling, sa lugar na kung saan wala na paghihirap, wala nang kalungkutan, ipapawin mo ng dalawa sa iyong mga mata. At sa lugar na kung saan kami ay nalakad doon sa mga Lord, maraming salamat sa panguna ng iyong Espiritu dahil magpatuloy sa pag-aaral ng iyong banal na aklat sa aklat ng mga gawa. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Apostle Paul. Salamat, Panginoon, at patuloy sa lugar. Sa kabila ng aming kutang ay mapapalitan ng dalak, kawalan ng pag-asa ay napapalitan ng pag-asa sapagkat mayroon kaming Diyos sa amin ay kumakalinga, hindi kami iwan, hindi papabayaan. Lord, sa aming paghayo sa lugar na ito, ay namin kapayapaan namin ng Diyos yung
para sa kapwa namin as we leave this place. Maraming salamat po. Buhay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. The only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, the glory, majesty, dominion, and authority before time, all time, and now and forever.